naman si itong Enrique Benedict Malatuan, the proudly representing Section Ata, and we are your hosts for today's symposium. Filipinos believe fake news is a problem here in the country. According to a new Pulse Asia survey, 86% of middle schoolers could not distinguish between a native ad is forcing social media companies like Twitter, Facebook, and Google is to as take readily steps to more available as closely it is evaluate today. and Guys, look at this. A TikTok video says our school requires Saturday classes starting next week. I'm definitely sharing this to the GC. Wait, Yanni, did you check if that's real? Well, it's got thousands of likes, so obviously it's legit. A few moments later. Excuse me. I think that news is fake. The school posted a correction earlier. Selena, no offense, but you're not even from here. How can you tell if something's real or not? 3 hours later. Look, everyone's freaking out because of what you shared. I mean, I didn't make that TikTok. I just shared it. They say that words spread faster than fire. If we're not careful enough, we can affect the whole community. So now I'm the villain? I didn't mean anything bad. We know you didn't, but responsibility doesn't depend on intention. It depends on impact. Studies show that fake news spreads 6 times faster than. And according to the Digital Literacy Report, 70% of young people have trouble identifying credible posts. I didn't know I wasn't serious. I was thinking individually, but it affected everyone. What matters is what you do now. There, I apologize. And I said the right announcement. Before you share, pause. Verify the source. And stop fake news from spreading. Be responsible, be informed, and be part of the truth. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po namin simulan ang aming presentasyon, gusto ko muna kausapin ang ating mga no? Meron ako isang simple katanungan naman. Sino gusto sumagot? Pero madalas ang sagot ay oo. Dahil iba sa atin ang magtiwala, lalo na kung ito ay ating, at kung lalo na kung ang pinanggalian ay ating mga matalik na kaibigan. Pero paano naman kung sinabi ko na mali pala yung informasyon na sinabi niya, di ba? Sa panahon na yun, yung tao po ang naniniwala at nagpapahayag ng maling informasyon, dito po nasisimula ang fake news. Ako po si Kenji Matthew S. Sai. Ako po si Ginoong Luke Matredi Paragar. Ako po si Dinibini Priya Al-Maturan. At ako naman po si Binibini Ria Chloe S. Derehel. Kaya nasisimula na lang tayo sa pagbibigay ng definisyon sa fake news. Ang fake news po ay tumutukoy sa mga gawa-gawang impormasyon na ginagaya ang tono at anyo ng mga totoong balita, ngunit hindi naman naglalayong magbigay ng accurate o ng tamang impormasyon. Kaya meron din itong dalawang pangunahing anyo. Ito po misinformation o ang maling impormasyon na hindi sinasadya at ang disinformation o ang maling impormasyon na sadyang ipinapakalat. Kaya naman dito pala malinaw na po ang aming paninindigan, no? Ang fake news po ay hindi isang simpleng abala. Ito po ay banta sa kaligtasan, naghahati sa ating komunidad at nagpapababa ng tiwala sa publiko. Ang kalayaan po ng pagpapahayag ay hindi dahilan upang magpakalat ng maling impormasyon. Sa halip, ito po ay kaakibat po nito ang responsibilidad na panindigan ang katotohanan. Sige, kaya naman, next slide naman po. Sa ganitong punto, nakita na po natin na mabilis kumalat ang maling impormasyon sa totoong buhay. Halimbawa, ang mga anunsyong walang pasok. Marami sa atin mga agad nagpahagi dahil sa tuwa. Ngunit kalaunan ay nalamang hindi pala totoo. Pinapatunayan din ito ng pag-aaral ayon sa
siyam sa bawat 10 Pilipino ay nagdanas na fake political news na nagpapakita kung gaano naganap ang suliranin ito. Ipinaliwanag din ng mga eksperto na mas madaling paniwalaan ang magtawag ng impormasyon pamilyar o emosyonal kahit hindi naman ito verifikado. Ngayon naman, tingnan natin ang infographic. Ang Ishikawa, gaya naman ito ay makikita ng mga maraming salpi ng pagbalat ng fake news sa Pilipinas. Una, ang kakulangan ng mahigpit na regulasyon mula sa pamahalaan ay nagpapahintulot sa mga social media platforms na kumilos ng walang sapat na pananagutan. Kalawa, ang algorithm ng platform na ay inuuna ang engagement sa katumpakan kaya mas madaling kumalat ang maling informasyon. Ikatlo, may mga bad actors tulad ng trolls at click farms na sinasamantala ang kahinaan ng sistema upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. At pahuli, kulang sa lokal na pagpapantay kaya makagalaw yung network na disinformasyon sa nawalang limitado control. Makikita natin na magkakaugnay ang mga salin na ito. Kaya lalong mapapadali ang mabilis at makalawakang pagkalat ng maling impormasyon. Ngayon naman, pag-uusapan po namin ang aming panukalang programa upang ang aming advokasya ay meron din konkretong aksyon laban sa fake news. Inirumungkahi po namin ang programa Verify Paglaban sa Siklo ng Peking Balita. Ito po ay isang programang pang-edukasyon na nakatuon sa digital literacy sa loob ng paaralan. Ang pangunahing layunin po ito ay bigyan ang mga guro, mga aaral, at mga miyembro ng ating komunidad ng practical na kasanayan upang upang suriin, verifikahin at responsable magbahagi ng impormasyon. Sa aming programa, ang mga kalahok ay magkakaroon ng mga session tungkol sa pag-unawa ng fake news. Pagkukuhan nila ang magagamit na atlas at responsable digital strategy. Pagtatapos sa programa sa isang simbolikong panunumpa upang palakasin ang pagmatagalang pananagutan. May tatlo kami kaunahing benepisyan. Una, ang mga kalahok ay magkakaroon ng mas matibay na kritikal na pag-isip at kasanayan sa media literacy. Kalawa, ang mga guro ay mas makukusay sa paggabay sa kanilang mga estudyante. At ikahuli, ang mga magulang at komunidad natin ay magiging mas mula at handa sa paghaharap ng maling informasyon. Ang fake news po ay hindi lamang suliraning digital. Ito po ay isang isyong panlipunan na nakaaapekto sa tiwala, pagpapasya at kaligtasan ng publiko. Sa pamamagitan po ng pagpapatibay ng transparency at sa pamamahayag at pagtuturo sa bawat isa ng verifikadong impormasyon bago ito'y bahagi, maaari mo natin maputol ang siklo ng Peking Balita. Tandaan, ang responsabling komunikasyon ay hindi lamang isang karapatan, ito po ay isang pananagutan. Maraming salamat.